Alright guys, good morning, good morning, good morning. At meron tayong itetest ngayon. It's been a while. So meron tayong itetest ngayon this early Monday morning. Sana hindi umulan. Okay. And as you can see, dito sa ating harap meron tayong ang tawag nila dito ay dashcam. So medyo na nagamit na natin ito for very very short rides, pero hindi pa natin na document or anything. So yan yung balak natin gawin ngayon. Alright. So at least makikita nyo yung yung brightness na nakatodo brightness nito, no? And also isa sa mga mapapansin nyo is it took away our need to install a cell phone dito sa ating handlebar, if you notice, right? So wala na siya. Yung ating cellphone, binulsan na natin. Pwedeng dito sa tank bag, pwedeng sa kahit saang bag. Pero basically, it's free from getting wet. Kahit na kahit na umulan pa ng malakas. Yun nga lang, ang issue doon is kapag meron kang pag meron kang control na kailangang ma-access, like for example volume control nitong music na pinapatugtog natin, ako pakiramdam ko ang lakas niya, parang nakikipaglaban ako sa kanya eh. So yun ang napansin kong parang kailangan may access ka, may quick access ka pa rin sa phone mo kahit na nasa loob na siya ng bag. Otherwise hihinto ka sa isang tabi para alam mo, no? So, for now, dahil meron itong TPMS na tinatawag, tire pressure management system, so papakita ko sa inyo guys kung accurate yung reading niya. Okay? So, lagay natin sa ganyan para makita natin ang actual reading nitong machine. But for now, ito bang check nga natin. So ito, ayan, nakikita nyo naman na tayo sa home. Ayaw yata sa gloves natin okay naman. Okay, so home. And then makikita nyo brightness sa taas, yung green. Volume sa ilalim. Mahihinaan niya ba yung ating sounds? Nga, tanggalin ko na nga muna tong pero alam ko responsive naman ito Well, try natin. So may tugtog pa rin siya sa sa ating intercom, which is controllable by by touching the volume control sa ating telecom or sa ating cellphone, right? So yun ang nakikita kong option. Etong volume na ito na nakikita natin sa dashcam, volume lang dito sa speaker, somewhere dito. So wala naman yun, mahina lang yun. So nandito ang cellphone natin. Saan ba? Yan. So pwede kong ihina yung yan, mahina na kagad, diba? Yung ating music almost halos hindi nyo na madidinig sa video yan. But then while riding, kung kailangan ko siyang ilakas o ihina, kung nasa loob dito ng ng ating tank bag. So yun ang iniisip ko. The other option is sa intercom ka na sasalatin mo siya kung kabisado mo Ang gamit ko kasi AJS lang AJS intercom. So anyway,
Napakita ko naman sa inyo. Anyway, the music is not so important, so we can afford to just have it playing around with just a little bit of volume. So, alright, so ano ba yung mga essentials sa atin, mga riders, no? So, para dito, talking about this TS Motec dashcam. So, it's not a complete review, no? Pero at least an idea of what you are going to need to learn sa paggamit nito. So, let's go to panel. Ayan. Makikita nyo guys, front and back. And then there's PSI. And then there's temperature. Right? So, yun lang yun. Elevation, I think it is. Altitude, 12, I don't know, meters above sea level. Kadadaan lang natin sa Ilog Pasig eh. Hindi naman, ewan ko. So, ayan. So, anyway, check natin yung tire pressure. So, ang front natin ay 29, which is normal sa Dominar 400 UG. At yung back na 31, normal din. Pero akong pinapalagay ko, mas mababa dyan. Para kung mainit yung panahon, mahaba na yung niraride nyo, tumaas man yung pressure, tumigas man siya, so medyo safe ka. So anyway, let's check the accuracy of this reading dun sa mismong machine. So magpapanggap tayong magpapahangin. Okay, so set natin to sa 29. Kasi kapag mahina or mababa yung pressure ng pag malambot ang gulong mo, unang salpak mo nito sa pito, makikita mo dyan. Okay. So ito guys yung I hope you can see it. Yung pito, sinalpakan nila na ito. Ito yung parang pinaka-sensor niya. Yan. So ito lang siya, pito. Pito na may sensor dun. Ayan o. F. Ito nyo, letter F, meaning faraf. I'm sorry, front pala. Corny, no? Okay, so alright, so tingin doon 29. Pasok natin to. Oops. Naka tong parang nut, ano ba to? So i-lift natin para may diin natin. Okay, so again 29 dyan. Dun sa dashcam 29, right? So diin natin. Tingnan natin dito sa machine 26, di ba? So hindi parehas. Okay, so tama na siya ngayon. So we had the reading of 26 sa machine, 29 sa dashcam. So parang I don't know, parang hindi accurate, no? But I don't know. So parang huwag tayo masyadong umasa sa sa technology. Ang the best pa rin is yung old fashioned na nakasanayan natin. Okay, 3 PSI difference, medyo hindi accurate. Okay, so dito naman 26 na siya. Anyway, baka magre-refresh yan mamaya. Tingnan natin. Ano ba to? Pangit yata anong gloves ko eh. Anyway, so sabi niya 31 sa likod. Dito naman I wanna set it at 30 lang. Okay. So ang ina-expect natin ay 31.
nag-expect tayo ng 31 PSI na reading kasi yun ang sabi ni TS Motec Dashcam. Pero sa machine 30. Unang salpak, ilan ang reading? Yun ang kailangan natin malaman. Ayan, 28 guys, 28. So 31 to 28, merong 3 PSI na difference. I don't know if it matters to you, but to me, hindi ako masyado magre-rely. The reason I bought this dashcam guys is yung Google Map. Yan ang mas importante sa akin. Kumbaga para sa akin, yan lang binayaran ko dyan. Naglagay sila ng camera dito. Ayan, makita nyo, parang front camera, and then meron ding rear camera somewhere here. Ito. Ayan. And hopefully hindi naman tayo mangailangan yan. Yeah, it's just cool to have it, but then that's not the main reason I bought this dashcam. Sa mga long ride, importante sa akin yung yung Google Map, kasi hindi naman na natin kinakabisado yung mga ruta-ruta kung ano yung bigay ni Google Map. At base sa review natin, kung yun ang bigay niya, yun na tayo, yun na yun. Okay. Try natin mong punta sa home. 26, 28. Okay naman. Ayan, okay. Sa panel ulit. So 26, 28 sinasabi niya. Pero ang pinalagay natin ay anyway, marireview nyo naman yung video. It should be 29 and 30 somewhat. Okay, so right now let's go back sa audio, Android Auto. Okay, and meron akong sinave na parang small route. Actually, it's just the same route that we take, but mukhang sa cellphone pa natin kailangang iset. So basically sa long ride, kailangan iset mo muna lahat, no? Basically yun yung parang na tuturugan natin dito, right? Okay, so let's run this. Yan. So right now nagbasa na siya. So importante pa rin yung access sa mobile phone natin. It doesn't 100% totally eradicate the need to access your phone, right? So it's nothing bad really. It's just for your protection na rin kapag nakatabi yung phone mo sa bagsak, sa tawag dito, sa nakaw, at saka sa ulan. Okay? At saka dito sa na rin, sa bilad sa araw. Wala, lang to, ikot-ikot, lang tayo, aksaya gasolina lang to, pero it's just to show you guys na actually okay naman siya. It looks cool on any motorcycle. Pwede to kahit sa scooter, sa mga underbone. Depende na lang sa kung anong style ng pagkakabit ang gusto mo. Pwede mo yun talagang harap na harap sa'yo.
Pwede namang nasa gilid lang, yung iba sa gilid kasi walang parang panel dito, walang bracket. So depende sa'yo guys. Kaso medyo pricey ito para sa halimbawa ano ka, tawag dito, halimbawa Lala Move rider ka or Move It, Angkas and the like, you know, talagang ginagawa mo lang siya panghanap buhay. Well, kung may budget at kaya mo naman, pwede, mapapakinabangan mo talaga. Wow, usok. Usok. Maunahan natin ito si Koyang Usok. So yun, tayo sa ano, bandang kanan niya dahil tatabi lang sa kaliwa yan eh. Okay. So yun, ang presyo niya kasi guys, well, today is September 29, tama ba? Sunday, 29. Pinakabit ko siya last week. So, syempre parehas pa rin. Kung hindi naman sila nagkaroon ng price changes, so parehas pa rin. Kalimutan ko lang yung ano, yung exact price, pero it's more, inabot siya ng more than 10,000. Actually, pero not over 15,000. Siyempre bibili ka pa nung ano, yung unit, I think it's about 13, sabihin mo na, tama ba? Tapos bibili ka pa ng ano, ng SSD. Pero kung meron ka na, baka yun na lang ang pwede ipakabit mo. Pero ako naman, sige, kung ano yung meron sila, maganda yung brand na meron sila eh, yung Lexar. And I've been wanting to buy that brand para sa GoPro. Kaso hindi ko pa pinush dahil meron pa akong ginagamit. Ang Lexar hindi masyadong parang well marketed sa ating area. So it's a seldom brand that you can hear from friends, you know, when you talk about SSDs. Then again, wala naman akong masyadong maraming kaibigan na kausap tungkol sa SSDs in relation to GoPro. So para sa akin lang, it's hindi siya palasak na brand ng SSD, right? But yun, I think I paid around 600 pesos for that card para isalpak dito. So more or less, I would say, para ma-experience mo yung convenience nitong ganito, medyo pricey on some, not all. You may also review yung watch the review made by JMac and Motour. Ayun, parehas lang yun. We bought it from the same shop sa Pasig. But I've never heard from either of them after nilang magamit kung ano yung review nila tungkol doon. I might not have had the chance to browse their channels or watch their videos if they had any. But yeah, so kaya ako gumagawa ngayon. Isang issue, bakit ang daan ngayon dito guys, parang medyo dati smooth dito eh. Anyway, ngayon parang nababakbak yung mga espalto nya. Kailangan na yata palitan. Anyway, so ayan o, brightness okay naman. Yung size nung
Yung parang graphics niya, animation niya, yung arrow, yung oras, yung details, yung mga information, sa akin sakto lang. Hindi maliit, hindi malaki. Although this is just it's just a 5-inch LCD ba to? Panel, yun. I'm not sure if it's a TFT panel, LCD, pero yeah. Hindi pa to naulanan sa akin. Hindi pa ako, hindi pa kami ulit na nag long ride Hindi pa natsambahan. So, yun nga. Okay naman siya. I would imagine na pagka nag long ride ulit kami, magiging useful siya. Kung napanood nyo yung video ng meron pa kami video, wala pala kami video from Baler going back to Manila. Hindi ko na record gawa ng talagang napakalakas ang ulan from Maria Aurora all the way to EDSA. Ganun katagal na umuulan. Although complete gear naman tayo, meron tayong shoe cover, raining pants, raining jacket. Kahit talsikan tayo ng mga tubig, wala tayong hindi natin ininda Pero yun nga, talagang iba pa rin talaga yung madilim at umulan at medyo pagod na. Uy, bakal, madelikado dyan. Sumemplang tayo dyan. So yun, I think I did not waste money on this piece of gadget. Yun nga lang, hindi siya perfect, no? Kasi volume lang kailangan. Ilalabas ko pa yung phone sa bag. Pero we have survived even worse situations than that. So okay lang sa akin yun, ano ba naman yung buksan mo to, tapos pindutin mo yung gilid ng phone mo, di ma-adjust mo na yung yung volume. Okay, gusto ko magpalit ng ng music. So ito ang dito. So kung makikinig ka ng music, ito guys, isa sa mga pwede niyang gawin. Diyos ko day, pangit ang gloves ko. Leather gloves to Kumini, ano ba ito? Hindi ba wala bang to? Hindi ba smart ito? Anyway, tanggalin ko na lang yung gloves ko. Music. Okay. Ito hindi ko pa siya masyadong gamay. Pero I'm looking to access the different folders. Ayun, playlist, more folders. Yan, okay. So I just want to listen to some old music, oldies. Okay. Yan, no? Earth, Wind and Fire. Tapos lakas natin konti lang dahil dumadada tayo sa mikropono napakaingay ng yan Do you remember? Diba? Palagay ko pwede natin siyang hayaan sa full volume habang nagsasalita sa mic. So, nakita nyo guys, kinailangan ko pang tumigil, di ba? Para lang ganun talaga. Kasama sa istorya yun Tiis ganda. Wala tayong GoPro dito, hindi makita yung mga indayog natin. Indayog yun. Hindi natin kinabit. Kinamad na magkabit Actually, nung nagbaler kami, hindi ko na rin kinabit yung GoPro dito sa harap.
Kasi madilim yung alis namin, alas 12. Alas 12 ng gabi. Nasa Rizal, Nueva Ecija kami, alas 5 ng umaga. Doon ako nagsimula mag-record. Pero it's not important for you to see me. Not as important na makita natin yung lugar. Kasi first time namin doon eh. So nandun ang focus. It's not on myself. Alright. Alright, so nakalimutan ko ibalik sa mapa, no? Yung ating yun. Nakalimutan ko ibalik sa mapa yung ating panel. So how do we do that without pulling up? Okay, so yan o. Medyo babagal ka lang ng kaunti, tapos pindot-pindot. And I don't know, I know this glove sucks. Siguro kapag yung isang gamit natin eh matino. Domingo. Sinet ko lang siya dito sa Pure Gold Aurora. Para dito tayo idaan ng ano, para ito yung ipakita ni Google Map. Turn right onto N, Domingo. So, no right turn on red signal, as you can see. So, N Domingo na to. Baka mayroon checkpoint dito bandang doon bago dumating ng Gilmore. Oops, go na pala. You have arrived. Okay? So kailangan, yun, continue na natin to. Ayan, maganda guys, ano? Kung meron kayong mga stops na ginawa sa ruta nyo at nadaanan nyo na yung una, so eto siya, tatanungin ka niya, continue lang ba? Okay. So ayan na. Turn right onto Pinaglebanon. Ano daw? Grabe naman tong Google eh. Gagamit ng boses. May accent pa eh. Turn right onto Pinaglebanon. Pinagleban? Okay. Pinagleban. Ah, pwede pala dito. Pero hindi naman kasi ako dumadaan dyan sa Pinagleban. Masyadong malapit yan eh. Nung tayo sa susunod para makita natin kung bukas yung gasolinahan at makapagpagas ng kaunti. 150 meters, turn right onto M, Paterno. Yun, si Paterno. Paterno. Turn right onto M, Paterno. Paterno. Okay bang lumigo kay Paterno? Natin kung hindi natutulog yung mga gasoline boy. Ah, gising sila. Okay, tingnan natin. Okay, decent price pa rin, 54. Continue on M, Paterno for 800 meters. Sige, pagas tayo. Nandito na rin lang tayo. So mangyayari nito guys, sa 100 lang sir, sa 91.
Ayan guys, ano. So, na-witness nyo yung siyempre magpapagas ka, ano. Pag napagas ka, siyempre papatayin mo yung makina, right? So mamamatay itong ano, dashcam mo, madi-disconnect siya sa cellphone mo, sa Bluetooth. Pero makita nyo, pagbukas natin, ilo-load niya ulit, right? So convenient para sa akin. Hindi katulad dati ano pa dami pang gagawin mahahassle Pero yun, pagas tayo, pagbukas natin, parang kotse lang siya, re-reconnect lang siya. Tapos hindi mo mawala yung Google Map na current yung current tawag dyan, yung current activity niya, yun pa rin. So para sa akin yun ang mga yun ang mga after ko dito. Tsaka yung may isang yung cellphone mo, pagdating nyo sa isang tourist destination, yung iba nakakapag-selfie na, ikaw nakalagay pa dito yung phone mo. Diba? Isa lang ang phone natin. Ayoko naman bumili ng extra just for that. So pinag-isipan ko and I decided na instead of buying a phone, kahit mga China phone lang na worth, yung mura lang, ito na lang. And some people might not agree, but sa akin mas may value ito 600 meters, turn left onto P. May yung phone na gamit ko okay naman satisfied naman ako ganda ng camera, ganyan. Alam ko naman i-manipulate yung mga ganun So, using Adobe programs or apps, kaya mong palitawin yung ganda ng isang image, lalo na kung kuha ito using a premium brand like Samsung, right? So no question about it. Okay yung Samsung. So ang concern ko na talaga yung hassle na kapag nagra-ride hindi mo siya pero mo ihigpitan mo pa yung Motowolf na clamp. Tapos pagtatapos na ikakabit mo na naman. Kadalasan tayo ang trangko, tayo ang spear. So kaya sa mga kasama natin sa ride, tayo yung parating inaantay. So kailangan mabilis pag nagsuotan ng helmet, sa isang iglap lang ratsadahan na kagad. Ako madalas matagal, gawa ng naka eyeglasses tayo. I don't know kung you guys can see it. Okay, so let's go. So pagsusuot pala ng gloves, minsan nakakabagal na Forest Street for 1.5 kilometers. Alright, so pretty much that's it. Meron itong front cam, rear camera na pwede nyo i-download sa phone nyo. Meron silang ipapa-install na app para magkaroon ng communication yung phone nyo at saka yung SD card dito, pwede mo ma-download. I mean, ba't mo naman i-download kung wala namang, there's no reason to download it if you don't need it. I don't see including it in my vlogs. Parang hindi kasi ganun kaganda yung quality. I mean, maganda siya kung tinitingnan mo ano nangyari, kung may aksidente, kung gusto mong makita yung plate number nung nakasagi sa yung sasakyan, kung sino mang involved sa mga accidents, blah blah blah. Pero for me, it's not good enough para isama
sa YouTube video natin, content natin, parang masabi lang na naisama mo yung ano, parang I don't know, dagdag trabaho lang. Although talagang nire-record niya. Pagkabukas mo pa lang ng ano, ng nitong accessories ng motor, magre-record na kaagad siya, which is good. Tapos yung SD card niya continuous lang. Pag naubos na siya, papatungan lang niya yung luma. And then meron silang sinasabing parang minamark nung system yung ilang files. Let's say may sumagi sa motor mo or anything, magre-record siya, itatag niya yung mga videos na yon, para yung mga files na yon, para hindi masama sa mga buburahin. So meron siyang feature na gano'n. In 200 meters, slight left onto Mencius. So total brightness niya maganda. Ako impressed ako dun sa clarity. Ano naman ito Slight left onto Mencius. sinet ko siya sa ano parang 1440p. Hindi ko alam kung yun yung file na i-record niya, yung ganun yung resolution ng file. Kasi kung di ako nagkakamali, ito mismo is 1080p. Ito 1080p ito. So yeah, 1080p, malinaw naman. Kasi ganyan din naman yung ganyan din naman yung resolution ng mga cellphones natin. Malaki nga lang. Parang yung DPI niya, yung dot per pixel niya parang malalaki. Kaya pwede siyang malapad. Pero parehas lang ng resolution yun. 1080p din. 600 meters, turn right onto Shaw Boulevard. So far tama naman yung sinasabi ng Google Map. Tsaka ang Google Map naman guys, dapat nire-review muna. Kung magra-ride kayo ng malayo, yung mga lugar na never mo pa napuntahan, nire-review. Hindi pa pwedeng on the spot set ka, punta akong Baler, set ko ngayon, tapos wala kang idea sa mga intersections, kung anong itsura yung mga madadaan-daanan nyo doon. Iba pa rin yung nire-review mo, kasi pagka nakita mo, maaalala mo, it will give you confidence na tama yung ginagawa mo. You know? Ay, nakita ko to ito yung nakita ko nung nireview ko yung yung Google Map And I do it on a computer, desktop computer, kasi mas malaki yung screen. To Shaw Boulevard, then turn Ganun ako mag-review ng mga ruta-ruta. Well, kailangan kong gawin kasi wala na ba ibang gagawa Ang hirap kaya mapalusot sa isang liblib na daan na hindi mo alam. Minsan weirdo tong mga navigation apps na to papapasukin ka sa mga subdivision, sa mga compound na wala sa ayos. Saka mababa lang siya sa yung consumption niya guys, no? Yung power consumption niya, hindi siya masyadong higop. Na tipong kung mahina-hina na yung kung matagal na yung battery nyo, medyo mahirapan siyang i-start yung motor nyo. Kaya worry yan ng mga walang kick, yung mga walang kick starter. Importante na malakas ang battery.
Hindi ka nasusugal nung ano eh, mga apat na taon na, pa 5 taon na yung battery mo, ayaw mo pang palitan. Tapos wala ka namang kick, di ba? So, well, itong Dominar naman eh, parang 1.5 taon pa lang sa atin eh, masyado pang bata. Turn left onto Lee. And in my experience dun sa KTM, Turn left onto Lee. nagloko yung battery siguro ano, over ano na siya, kumbaga lampas 1 taon, lampas 3 taon na siya. At pandemic pa, walang activity, walang ride, walang kung ano. So inabot ng 4 na araw na hindi ko siya napainit. And so when I tried, ayaw na mag-start. And one of our neighbors had to help me push it para lang mapastart. And then umorder na tayo kaagad ng Yuasa. Hindi ko na ano, pinamigay ko na kaagad yung baterya. Swerte nung ano, no, swerte nung nakabili nung KTM natin bago yung baterya nakuha niya. Okay, how about we mag-simulate tayo ng wag na dito, doon na sa kabila. So may yung malapit banda sa atin. Anyway, ano ko sana eh, sasampulan ko nung tipong bababa ka sa motor, ganyan. Pero you know, parang isi-simulate mo yung stopover, di ba? Pero anyway, I think I've shown it to you kanina nung nagpagas tayo. I think okay pa rin naman na okay pa rin naman na ano, okay pa rin na maglagay ng cellphone holder dito sa handlebar, for emergency purposes, you know. Well, at this point, di ko alam kung saan nilalagay, saan iipit, kasi nakuha nitong ano eh, Calpeon extension. nakuha nitong TS Motec dashcam, yung slot. Tsaka guys, sinubukan ko to kaninang umaga. I had the rear view camera on the screen. Parang magagamit mo lang siya guys kapag siguro pa nag-a-atras ka sa mga parking spaces. Napakahirap, ewan ko, hindi lang siguro ako sanay. Ang gagamitin mo siyang parang rear view mirror na parang ka nasa kotse. Ang liit, hindi ko ano. Pero nagkakaroon ka ng idea na may bumubuntot sa'yo, sumusunod sa'yo, and that's it. Eh, sanay naman tayong gumamit ng rear, ano eh, yung rear view mirror eh. And yun talaga function yan. So hindi ko makita yung value nung ano, rear view camera nito, other than siguro kung merong emergency, may gumalaw, may nakasagi sa motor mo or binangga yung likod mo, and then you need to review who did it or when, where, mga ganon. So yun. Pero we don't pray for it to happen to anybody. So binaman na tayo ng Gaolu, causing Gaolu. Dito tayo kay ano, ito yung land, ano, 7-Eleven na originally balang natin puntahan. Hindi natin napuntahan kasi may nagbabagsak ng stocks kanina. Okay. So, patay makina. So, mamamatay yan, no?
So, magaganyan. Pag pinatay mo siya, yan, worry free ka na. Tanggalin mo na lang yung susi mo, iwanan mo yung motor mo. Right? Pero kung cellphone ang gamit mo, kakalagyan mo pa. Okay, so what we need is a root beer. Wala daw barya. Ayun, may nakita tayo. A&W. Alright, my favorite, sarsaparilla. Okay. Alright, I guess it's good enough. Pila tayo, bayad. Actually, marami rin ano dito. More something. Pero mukhang mas masarap yung mainit na lugaw eh. JD. Alright. Ano yung Tennessee apple? Lasa nun. Tennessee apple. Ano yung lasa nun? Anyway, so ito yung talagang bala kong bilhin doon sa kanina. Pagligo pa lang natin ng Mount Samat, pero dito na natin nabili sa Bonifacio. Lagyan muna tayo, Biosha break. Alright guys, tapos na tayo dito. Nandiyan nakainom na tayo ng paborito nating root beer. At tayo tatakbo na ulit. Teka muna. At hindi ko maipasok itong aking eyeglasses. Wait. Ay, naku, hassle talaga, malabo mata. It should pick up where it left off. Yan, no? So, automatic via Bluetooth, kukonect siya ulit sa ating phone. Yan, at tayong ginagalaw. At yung Google Map natin, kailangan ibabalik niya. Pati yung music, ayan o. Okay. Will it? Shall we wait? Parang nawala eh. Ano nangyari? So, pag ganun katagal pala tayo nawala, mawawala yung ano, yung ating nakaset na ano, na route. Weird. In that case, guys, we will need to go back to our phone to rerun it. Okay. So, kailangan pa rin talaga ng access sa phone. Actually, parang sa phone, tumigil din yung ano eh. Tumigil din yung instance ng Google Map natin. Anyway, kung kailangan mo pa rin yung map, then you'll do it. Pero kung hindi mo na kailangan, why? Ayan o. Diba? So, at least mayroon tayong natutunan na behavior niya. Kapag masyadong matagal na disconnect, you will need to rerun your Google Map route na nakaset. Turn left onto Busala, then turn left onto Sargent. Bumatay. Ano daw? Bumatay? Turn left onto Sargent. Bumatay, then turn right Bumatay. onto Drive. Mali. Turn right onto Barranca Drive. Barranca. Onto Italian. Barranca. Ayos ah.
call center accent si ano, si ate ah. In 300 meters, turn right onto Coronado. Bumite. Bumatay, bumite. Ayos ah. Ano kayang nationality nung voiceover ng Google Map, ano? Siguro Pilipino lang yun eh. I don't know, I don't have any idea. But then kung foreigner siya at she lives outside of the Philippines, kinuha niya yung trabahong pag-voice over, and you are supposed to read. 200 meters, turn right onto Bliss. Yeah, yun. Ang trabaho niya magbabasa siya ng mga salitang Filipino words, you know. Dapat inaral niya yung accent eh. I mean, sa akin lang dapat pilitin mong magtunog local to sound friendly Left onto South. sa mga Filipinos na gagamit, right? It doesn't mean na porke English yung pinili kong language, I'm sorry, yeah, pinili ko English yung language, tapos yung mga Filipino words babanggitin mo na parang hindi ka sa Pilipinas nakatira or lumaki. Bumite. Anong bumite? Bumite daw. Do you know how unfriendly that sounds to a Filipino? Wala lang wala lang nagko-comment siguro or nagrereklamo eh. And you know how I know? Kasi kapag call center agent ka, you are supposed to sound like Americans, you know. Nasa diction, intonation, tsaka enunciation training yun eh. Minsan nga may bumabagsak dun eh. Diba? Magke-cater ka sa American market, tapos yung punto mo Pilipino, diba? Ibabagsak ka nila or maano ka eh, pagtatawanan ka ng insultuhin ko ng mga kausap mo. Are you from India? Are you from the Philippines? Gaganunin ka eh. Tapos itong Google Map sasabihin sa'yo, Bumite, turn right on Bumite Road. Lang yan. Wala lang tayo mapag-usapan guys. Naisip ko lang. Kasi hindi nabigyan ng justice yung Filipino word. Parang parang naitsipwerang na murder eh. Pag ginamit mo naman yung Tagalog, hindi ko maalala eh, pero nakakairita pakinggan. Lumiko pa kanan, lumiko pa kanan. Parang English na lang. So yun guys, isa sa mga natutunan nga pala natin dito sa ating TS Motec dashcam, kapag pinatay mo yung power source sa dashcam, let's say nagpark ka at binuksan mo yung top box mo dahil nasa same keychain yung susi ng top box mo at saka ng motor. So yung mga ganong kabilis, kaya niya pang i-resume yung kung ano man yung ginagawa niya bago mo pinatay. Like yung map mo, ilo-load niya pa rin. Pero if it's longer than that, for example, bumili ka sa 7-Eleven, pumila ka dun sa kahera,
medyo lumagpas ng mga, well, I'm not sure how long, but I would say longer than 5 minutes. Baka hindi niya na, you will have to reset everything or rerun everything on your phone. Iraran mo ulit yung Google Map mo para mag-load ulit dito sa dashcam. Yung mga mabibilis, naglo-load ulit eh. So, convenient siya, very convenient. Malaking tulong. Parang ano lang, parang kotse lang ba. So, that's it guys. That's all I can share with you regarding my experience of using TS Motec. Sa mga gustong magpakabit, nasa inyo po yan. Malaking bagay kasi malaking bagay kung may budget. Wow, bumabangin si kuya. Ayos kinain mo yung linya ko Pauwi na lang tayo, may pasaway pa eh. Ayos kain linya grabe. Yun, ano yun, si panigurado na-capture ni ano yun, ni TS Motec. Kung wala tayong GoPro, halimbawa hindi siya naka-on, then na-capture yun. Yun ang mga yun ang mga advantages. Isa sa mga advantages kung meron kang dashcam na nagre-record. Okay? So, I guess that's it, Pansit. Thank you so much for watching. Until our next one, right? Then turn right onto Jasmine. Ride safe guys. At kung meron kayong mga top box, huwag nyo nang alisin yung mga kapote nyo doon. Doon nyo lang ilagay parati. Kaya umulan, kaya umaraw, para walang problema. Alright guys, ride safe, bye.